Nakalabas na sa pagkakadetine ang mga dating amo ni Vergara, na sina Franz at Pablo Ruiz, habang hindi naman inirekomenda sa committee report ng Senado, ang pagsasampa ng reklamo sa mga dating amo, na umano'y nagmaltrato sa kasambahay, na si Aling LV Vergara. For the DOJ to conclude the preliminary investigation. And the final hearing, I was told, would be on November 29 at the DOJ Manila. So, yun ang mangyayari. Recommendations, establishment of the Kasambahay Registry for barangays, and then increasing the penalties from 5,000 to imprisonment from 4 months to 4 years to 20 years, depending. Ang inirekomenda ng Senate Committee on Justice and Human Rights ay ang mas mabigat umano na parusa at mas malaking multa para sa mga among mga abuso sa kanilang mga kasambahay. Ang mga rekomendasyong ito ay ang resulta ng investigasyon ng komite sa sinapit ng kasambahay na inabuso, pinagmalupitan, at hindi pa pinasweldo ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro. Sa report ng komite, na kung saan ay chairman si Senator Francis Tolentino, inirerekomenda ang parusa laban sa mga abusadong amo ng 4 na taon hanggang 20 taon na pagkakakulong, at multang hanggang 4 na milyong piso, depende sa gravity o bigat ng ginawang krimen. Paliwanag naman ni Panel Chairman Francis Tolentino, base sa patakaran ng mga Senado, ay otomatikong mapapalabas ang mga nakadetine, sa sandaling may hain na ang committee report. Ang susunod na hakbang aniya, ay tapusin ng Department of Justice ang kanilang preliminary investigation. Kabilang naman sa rekomendasyon ng panel, ay ang pagpapalakas ng Republic Act 10361, o ang Batas Kasambahay. Pinaamyendahan din sa committee report ang Kasambahay Law, na wala namang nakasaad na probisyon para sa pagpapataw ng kaukulang parusa, sa pisikal na pang-aabuso sa mga kasambahay. Inirerekomenda rin ng komite ang pagsasampa ng kaso sa barangay chairman, na unang umamin sa Senado na hindi tumulong, para makapagsampa ng reklamo si Vergara, laban sa kanyang amo. Hinihiling din ang pagtatatag ng kasambahay registry sa mga barangay, kung saan ililista rito ang mga kasambahay sa kanilang nasasakupan, at ipinasusumiti ang naturang listahan sa Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Commission on Human Rights o CHR, at sa Philippine National Police o PNP. Hindi naman nakasama sa rekomendasyon ang pagkakaso sa mga dating amo ni Vergara, dahil may kasalukuyan ng reklamo sa mga ito, sa Central Office ng Department of Justice. Samantala, personal na ibinigay ng aktres na si Isabel Daza, ang nalikom niyang 1 milyong donasyon para kay LV Vergara, ang domestic helper na nabalitang inabuso ng mga amo niya sa Occidental Mindoro. Finally was able to give the money to LV Vergara herself. A total of 1 million in a manager's check. To those who donated, you have helped change a life, ayon kay Isabel. September nang simulan ni Isabel ang fundraising para sa medical expenses ni Nanay LV, na halos mabulag dahil sa higit 3 taong pagmamaltrato ng kanyang mga amo. Sa parehong video, sinabi ni Isabel kay Nanay LV, na napanood niya sa balita ang nangyari sa kanya, at ang ibinigay niyang donasyon ay regalo ng aktres, ng kanyang followers, at ng maraming tao na nagbigay ng donasyon. Gusto ko lang sana ibigay sa inyo personally, kasi yung mga followers ko po at nag-donate, pinagkatiwalaan po ako sa perang ito, at sinabi ko po sa kanila na ibibigay ko po yan sa'yo, pagbabahagi ni Isabel kay Nanay LV. Ikinwento rin ng aktres na ang iba ay nag-donate ng 25,000 o 30,000, at kahit yun lang ang nakayanan nila, ay ibinigay pa rin sa kagustuhang matulungan si Nanay LV. Ang nakuha ni Nanay LV ay magagamit niya para sa kanyang medical needs, at para na rin sa kung ano pa ang kailanganin niya. Sabi niya po sa akin, yung papel po ay ano? yung pong papel na pinakita niyo na may pirma ko,
pinapasulat niya po ako kung ano yung mga ginagawa ko. Yun po. Hindi po yung totoo, pinagawa niya po talaga sa akin yun. Pinuwersa Totoo kayo? po yun na sinabi niyang sinulat ko yun. Pero utos niya po yun. Para po hindi po ako paalisin. Tapos yung sabi niya po sa inyo na hindi ako pinapakain ng kuya ko doon sa taga-Concepcion. Pinapakain po ako ng kuya ko doon. Ano yung 12,000 daw na kinuha niyo? Hindi po yung totoo. Kung ako po ang kumuha, bakit hindi niya po ako pinakulong, pinaalis? Wala naman po sila nakitang sa gamit ko na kung nandun yung 12 mil nga na yun. May boyfriend daw kayo na siya daw bumugbog. Hindi po, totoo yun. Utos niya na po yung palabas niya na boyfriend ko daw po yung isang boy namin. Tapos po yung nagtanong kayo doon, yung nagtatapon ng basura. Totoo po yun na may kausap ako, pinituran ako. Kawawa ka naman at miss, ang tawag pa sa akin, miss, akala niya, anong tunay ko pa, sabi ko si LB. Ayun, kinuusap-usap niya ako. Tapos sinila-hila po ako ng amo kong lalaki. Halika dito kung ano-anong kinukwento mo dyan. Totoo po yun lahat na may mga sugat-sugat po ako. Yung po, May sugat sa dito na nakita no? yung po, Sabi niyo. ano po, galit na galit kayo? Opo. Yung sasabihin na nag-away-away kami ng mga kasamahan ko sa trabaho, utos niya yun, mga pinubugbog nila ako dun sa mga tauhan niya. May naging close ka, nanay, dun sa mga kasambahay mo dun? Opo, yun si huling-huling sinabing si Giat, ng Palaya, si Dudong po yun. Yun po yung, yun po yung nakakita na kung anong ginawa sa akin ng mga kasamahan ko, amo ko. Nagtatalim daw kayo ng luya. Opo, kami yung dalawa. Sinasama niya po ako sa bukid. Para di kayo mabugbog. Opo. Kayo po ba ay binawasan ng karapatan habang naririto? Gusto namin marinig. Siguro hindi mo na kailangan tanungin yung abogado mo. Dapat alam mo kung patas ba ito o hindi ba naging patas itong pandinig para sa inyong mag-asawa. Ako po'y nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon namin magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo yung mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 7 na testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasan na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbita eh. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. May we ask the gentleman to refrain from and probably just... Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po
mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.